Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating panibagong series dito sa ating pag-aralan. Ang series po ay tungkol sa Last Day Prophecy at ang pamagat po ng Lesson 1 ay The Secret Code in Prophecy. Ako po si Lorraine at makakasama po natin sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Siya po ang District Pastor ng Amadeo Cavite Seventh-day Adventist Church. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po mga kapatid, mga kaibigan. Good day po sa inyo lahat. At welcome po muli sa atin pong pag-aaral sa mga sandaling ito. If it's been a while na tayo po ay nakapag-record at hopefully and I would like to pray na this video will find time sa inyo pong mga time na kung saan ay mapakinggan niyo po ang salita ng Panginoong Diyos. And when you hear the Word of God, this wonderful moment in time sa inyo pong pakikinig, ay nawa ay papasokin niyo po ang Panginoon sa inyo po mga puso at sa inyo po mga tahanan. So enjoy and let us learn together sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Once again, welcome. Salamat po, Pastor. Bago natin ituloy ang ating pag-aaral sa part 2 ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon ay binigay niyo sa amin para makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso at isipan nang sa gayon ay maintindihan at magamit namin ang mga matututunan namin sa pang-araw-araw na buhay. Inalalapit po namin sa inyo ang mga challenges na aming pinagdadaanan at isinusurrender po namin sa inyo ang lahat ng plans at dreams namin. Fill us, Lord, with your Spirit at i-guide niyo po kami sa mga desisyon na gagawin namin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Bago po tayo magsimula sa part 2 ng ating pag-aaral ay magbibigay po muna ako ng buod ng natalakay sa part 1. Natalakay natin na nagbigay ang ating Panginoon ng mga tanda upang malaman natin na malapit na ang kanyang pagbalik. Marami siyang nabanggit na mga tanda. Isa dito ay ang pag-increase ng kaalaman. Sobrang bilis ang pag-improve ng technology natin. Dati tayo ay nagko-communicate lamang gamit sa liham o sulat at naging mabilis ito gamit sa telegrama. Ang mga ito ay hindi na natin ginagamit sa ngayon at napalitan na ito ng landline phone at cellphone. Ngayon ay maraming paraan na ang pwede nating gamitin para makausap o magpadala ng mensahe. Ikaw ang pipili kung ano ang mas convenient para sa iyo. Isa pang tanda ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dati ay kailangan pa nating magtayo ng tolda para magkaroon tayo ng mga camp meeting. Nakakatuwa po na ngayon ay marami nang naghahatid ng pabalita tungkol kay Christ sa social media. Isa po dito ang ating YouTube channel na nagagamit para marating ang mga tao na gustong mag-aral ng salita ng Diyos. Tungkol naman kung kailan muling makakabalik ang si Christ dito, ang totoo ay walang nakakaalam kung kailan ito exactly mangyayari. Tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Maganda rin ito para tayo ay laging maging handa at patuloy na maging tapat sa ating Panginoon. Maari niyo pong balikan ang nakaraang pag-aaral para sa buong detalye. Sa ating pagpapatuloy sa question number 6, nabanggit na po natin sa nakaraang pag-aaral ang number na laging nababanggit sa Biblia. Ano naman po ang cycle of 7? Pastor? Ayan mga kapatid, alam nyo, very interesting po yung mga numbers sa Bible, sa salita ng Panginoong Diyos. Very interesting in a sense na meron pong significance ang mga bagay na ito at may mga bagay po ito pinapatungkulan sa doktrina ng Biblia at sa atin pong panahon ngayon. Yung cycle of 7, mga kapatid, or kumbaga when we say, and when we hear the word number 7, it refers to the Sabbath, the perfection, the creation. But now, atin pong pag-aralan mga kapatid, ang patungkol po sa the cycle of 7 na ito po ay recorded po sa Biblia mga kapatid. Sabi po dito, they quite a few of them. Now, I hope you're taking notes mga kapatid. You will be some of uh,
some of you maybe got a flyer that has some of this in sa mga pamphlets po mga kapatid. But for example, how long was Moses on Mount Sinai getting the Ten Commandments? 40 days and 40 nights. Ang sabi pa dito, but you remember there was another time period before he went up. Sabi po mga kapatid, now the glory of the Lord rested on the Mount Sinai and cloud covered it. How long? 6 days mga kapatid. And on the seventh day, the Lord called Moses out of the cloud. And Moses went up and he spent 40 days on the mountain. Okay? Mga kapatid, alam nyo, ito pong atin po binabanggit po ngayon sa karanasan po ni Moses with God. Ito po, by the way, ay nasa lesson discussion ng inyo pong mga kapatid na Seventh-day Adventist Church sa third quarter po na ito. Alam nyo, nagkaroon kami ng magandang discussion last Sabbath about sa experience ni Moses nung makita niya po yung kabod or tinatawag na glory ng Panginoon there on Mount Sinai during those 40 days na kanya pong experience. Ang sabi po dito mga kapatid, um, sabi po ng Panginoon, you notice it says, Jesus, you're going to see a miniature, yung representation po kung tawagin, of the second coming. After 6 days, He took and them up on a mountain. And now Moses goes up a mountain after 6 days. A day with the Lord is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. So I think I'm suspicious that after 6 days, we're going up, that after 6 millennia, I don't know when it was going to be, but I think the Lord does things in patterns in the Bible and He's going to stick to that. Now, let me explain mga kapatid. Ang binabanggit po dito sa atin pong, sa guide natin pong pag-aaral, meron po kasing representation mga kapatid in the prophecy, kung inyo po ay inyo pong maalala, balikan niyo lang po sa atin pong season 1 ng atin pong pag-aaral mga kapatid sa YouTube channel po na ito. We have a topic that says na one day is equivalent to um, 1 year prophecy sa Bible. But we also mentioned there sa timeline naman ng Panginoon, one day sa Kanya is equivalent sa atin na parang 1,000 years. And in fact, that is also in the Bible, in the writings of Peter, mga kapatid. So, dito po, parang nagkakaroon po ng pattern. Yun pong time na si Moses po ay nandoon po sa Mount Sinai, hinahalin tulad po yun pong kanyang time with God sa time po ng second coming ng Panginoon. So, although hindi po literal na meron po siyang ano, kaya nga po ang tawag po ay miniature. Kumbaga, representation. Meron lamang pong pagkakahalin tulad. Okay? Now, we don't know the exact time ng pagpapalitan ng Panginoon. But as far as the Jewish calendar is concerned, meron pong tinatawag na parabagang kasi sa 7,000 years po nila ang landmass rest. And then meron po mga ilan na mga theologians na nag-explain or nag-aral mga kapatid na sabi nila we are running on the 7,000 years ng atin pong sanlibutan. And then from the time of creation. And then sabi nila, darating na po ang Panginoon. And since we are now 2025, sabi ng ilan mga kapatid na, baka ito yung borrowed time na. We don't know it yet. Okay? But what we call this? The issue is, how prepared are we sa pagpapaito po ng Panginoon? Kasi ating po pinag-uusapan po ngayon sa topic number 1 po natin is the last days mga kapatid. Okay? Especially sa pagpapaito po natin pong Panginoon. Okay, another law that they had, just some of the other stories. If you buy a Hebrew servant, okay, Exodus chapter 21, verse 2, it says here, he will serve 6 years, and in the seventh year, he'll go free. Yung mga kultura po ito sa Hebrew or sa Jewish culture, na sila po pag bumili daw po ng katulong, 6 years magtatrabaho po sa kanila, and then sa 7th year magiging free. So, para hinahain to dun po sa ating pong kasaysayan or sa ating pong sanlibutan ngayon, on the 7th year, we will be free from what? From sin. Okay? Now Jesus is going to set the captives free when he comes. So parang talagang kino-correlate po mga kapatid. But
Again, although this topic that we have this moment in time, mga kapatid, is somewhat comparing the culture of the Jews and on the time of Christ, the experience of Moses, and especially comparing it to the second coming of Christ, there is no definite time, mga kapatid. Okay? I mean, there is no exact time. It is none of our business na mag-time set. Okay? Hindi po natin ito business na mag-time set. But ours is to prepare. Ang atin po kailangan gawin, mga kapatid, ay maghanda. Okay? Now, but the Lord's going to come, and He's going to set the captives free. And those who trusted in Christ will be liberated at the time. Okay? Sabi nga po, may kasaysayan po sa Jericho, you know the story of Jericho, mga kapatid, tama po ba? When the children of Israel, the first battle to take the promised land, was city called Jericho. Sila po umikot ng 6 na araw. Do you remember that story? A wonderful story and a miracle story. Sila po inutusan ng Panginoon na sila po ay umikot doon po sa city na talagang makapal ang wall ng Jericho, mga kapatid, but they still believe on the instruction of God na sila lang po iikot. Wala silang ibang gagawin. Iikot lang sila ng iikot. Aawit sila, mag-shout sila, but on the seventh day, mga kapatid, naggiba yung wall ng Jericho. I believe with all my heart, not because of their voices, kasi kung sa voices pa lang nila, sa first day pa lang, nasira na. But because that is a hand of God working. That was the hand of God working miracles on their time, mga kapatid. So you all remember how many times they marched. Tama po ba, mga kapatid? Naalala po natin kung ilang beses po sila nag-march. But the Lord miraculously uh, showed them what you call this, na miracle na na-conquer po nila ang city of Jericho. So, sabi pa nga po dito, how many were at the Last Supper? 13. Okay? What does it mean? Okay, I don't know, mga kapatid, but I always just think about these numbers. Just stir up your pure minds. We are talking about numbers, mga kapatid, but it's not our task to study more on numbers, but we are obliged and motivated to study the soon coming of Jesus Christ. Okay? But since we are talking about number, mga kapatid, sabi po dito, then the seventh day, they took the promised land. Ito po yung pong Israel na kinanker po nila ang Jericho, mga kapatid. So Jesus, and the way you say Jesus in Hebrew, it's Yeshua. Joshua, same name. Okay? Wala po kasing letter J sa Greek alphabet, mga kapatid. The spelling of Christ or Jesus. Sabi nga po doon, Jesus, Christos. Or some other called him Yeshua. Okay? So may katunog po siyang name doon po sa leader na humalili po kay Moses, walang iba kundi si Joshua. So kumbaga, si Joshua ang nag-lead out para ma-conquer po nila ang promised land, ma-possess po nila ang promised land. So Christ will lead us also to possess that promised land na kanya pong hinanda. Walang iba kundi ang langit na bayan. Salamat po, Pastor, para sa question number 7. Tinukoy ba sa aklat ng pahayag ang 7 trumpeta? Meron din bang sigaw sa muling pagdating ni Jesus? Pastor? Ayan, mga kapatid, alam nyo, it's if you recall the season 1 of our series or sa atin pong channel po na ito, the manner of Christ return, talagang mai-excite po tayo sa pagpaparito ng Panginoon. We will be more excited, we will be more motivated, and we will be more inspired na ang Panginoon ay darating sa manner na binabanggit po ng Bible. Again, there is no secret about the coming of Christ. Kasi ngayon po, kung inyo pong titingnan sa social media, napakagulo na po ng sanlibutan po natin, mga kapatid. Meron pong sumisigaw ng kapayapaan. Ang sinasabi nila, dumating na ang Panginoon if you accept Him in your heart, ay dumating na ang Panginoon. Mga kapatid, yes, Christ, if you invite Him in your hearts, He will come
inside your heart, mga kapatid, spiritually. But there is a literal Christ that will be coming, mga kapatid. He will be seen by every eyes. He will be heard by every ear na napaka-climactic, napaka-glorious ng kanya pong pagpaparito on the second time around, mga minamahal na mga kapatid. Pero ang binabanggit po ng Revelation ay more clear sa pagpaparito ng Panginoong Diyos. Sa pag-describe po ni John the Revelator ng kanya pong pagpaparito. Some other people don't like to read the book of Revelation because they says, symbol-symbol, mga beast, mga halimaw, tapos mga numbers. But those are significant sapagkat ito po ay may kinalaman sa mga prophecies sa future at sa history or sa kasaysayan, mga kapatid. Sabi po dito, the Lord will descend from heaven with a shout. Okay? And the voice of the archangel, the trump of God, the dead will rise, and everybody died in that city of destruction except Rahab because she had a red token in her window. Okay? Ang Panginoon po ay muling darating, mga kapatid, katulad nung kasaysayan ni Rahab, the prostitute Rahab. Alam nyo, I have a sermon out of this experience ni Rahab na siya po'y na-spare from the destruction ng Jericho, all because she believed the God of Israel. Nagkaroon siya ng sign, mga kapatid, yung ribbon na tinali sa kanyang bintana, kaya in-spare siya ng mga army ng Israel at siya po at ng kanyang pamilya ay nabuhay. And if you will read the book of Matthew, ito pong si Rahab the prostitute ay kasama po siya sa na-mention na genealogy ni Jesus Christ, mga minamahal na mga kapatid. So what's the point here? If Rahab was spared because of she believed and she has the sign na siya po hindi po madedestroy, the question is, do you believe Christ? Do you accept His salvation? That when the Lord comes and that this earth will be destructed, with this earth will be destroyed, will you be spared from that destruction, mga kapatid? I hope and I pray your family that has that ribbon representing your faith in Christ na kaya tayo po spared sa coming destruction, and instead tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan doon po sa langit na bayan, mga kapatid. So everyone in the house ni Rahab po ay na-saved, naligtas po, mga kapatid. So everyone in Christ and in the church of Christ will be saved, mga kapatid. Ibig sabihin yung katawan po ni Christ, yun pong church. Tayo po ay maliligtas, mga kapatid. So these stories are giving us an insight into the themes of the second coming. It came to pass on the seventh day, they march around the city. Going po tayo doon sa story po ng pag-ikot po nila sa Jericho. And in the same manner, on that day, they marched around the city 7 times. They blew the trumpets, the wall fell, and they took the promised land. So, meron po mga ilan pong mga kwento dito, mga kapatid, hindi ko na po babanggitin, pero meron lang po dito nag-caught ng akin pong attention about the story of King David. Si David po, mga kapatid, siya po ay talagang known, isa sa mga known na hari po ng Israel, na siya po ay meron pong isa sa mga apo niya or mga anak na po niya na si Joash. Okay, now this story some of you may not know, yung batang hari, mga kapatid, yung pinakabatang hari na nabuhay, okay, or nag-lead out sa Israel. So King Joash, you find in the book of Second Kings, chapter 11, was one of the young sons of David. He was 1 year old when his father died in a battle. His wicked grandmother, her name was Athaliah. When Athaliah, the son of Ahaziah, saw the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she arose and she destroyed all the royal heirs, the royal seed. But Jehosheba took Joash and hid him and his nurse in the bedroom from Athaliah, so that he was not killed, and he was hidden with her in the house of the Lord. For how long? For 6 years. Okay, basahin niyo na lang po ito sa aking pong binanggit na aklat sa Second Kings chapter 11, mga kapatid. So meron din po significance. Tinago po siya for 6 years, and in the seventh year, siya po ay
inilabas muli mga kapatid. So right away, you know she's bad. Yung kanya pong tiyahin, she is synonymous to Jezebel. Kaya nga po itong si Atalia, um, she is compared sa isa sa mga wicked queen ng Israel. Yun pong nakalaban. You remember the story of Elijah, no other than Queen Jezebel. Okay? The harlot by the prophets. Yung nagtawag po ng 450 prophets, mga kapatid. Okay? Now, in the book of Revelation chapter 17, it talks about the Babylon, the mother of harlot pagan gods with harlotry back in those days. Kung inyo pong naalala, nung season 1 ng atin pong pag-aaral mga kapatid, we've talked about the two women in the book of Revelation. The first woman is in Revelation chapter 12, represent the church of Christ, the pure church na kanya pong babalikan, na kanya pong aasawahin. But in the book of Revelation chapter 17, there's another woman who is a harlot. Now, woman, once again, represent the church. But the problem with that woman on Revelation chapter 17 is not the lover of Christ, but instead, she gained her power, her influence from the rulers of this world. So, hindi po kay Christ. Siya po ay harlot, it's because siya po ay hindi po nagmahal ng totoo sa Panginoon. And if you remember, yung babaeng iyon, meron po siyang dalang cup na may lamang wine or alak na pinapainom niya po ang mga tao at nalalasing po yung mga tao. Ibig sabihin yung doktrina na po ay nakakalasing, nakakalito kasi marami siyang tinuturo pero hindi naman po siya in line sa biblical principle mga minamahal na mga kapatid. Okay? Hindi ko na po babanggitin po yung mga ilan po dito mga kapatid. But the point about this question mga kapatid, number 7, is telling us that Christ, okay, will come back again to take everyone who believes in him and who submit his or her life to him ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa question number 8, nagbigay ba ang Diyos ng utos tungkol sa pagsasaka na may kinalaman sa Sabat? Pastor? Ayan mga kapatid, atin pong laliman ng konti yung atin pong pag-aaral. Napag-aralan po natin yung nakaraan mga studies po natin about the Sabbath. Now, meron pong katulad po ng sabi ko po kanina, mga culture and norms sa Jewish context about sa kanila pong kahit sa pagsasaka po nila mga kapatid. Ito po yung binanggit ko na po kanina. Now, let us listen mga kapatid. Sabi po dito, 6 years you will sow your land and gather in its produce. Ito po yung binabanggit ko kanina mga kapatid. But the seventh day or year, it will rest. Now they didn't listen so to this law because they were trying to make too much money. God told them, rest your land, let the poor eat of it, just leave it desolate, let it grow voluntarily. Okay, but they wouldn't do it. So God carried them off to Babylon for 70 years. Alam niyo sa simpleng disobedience lang po ng mga taga-Israel, it leads them to captivity. Okay? Kasi ang instruction ng Panginoon sa kanila, pabayaan niyo sa ikapitong taon na magpahinga ang inyong lupa sa pagtatanim or pagsasaka. But matigas po ang ulo nila mga kapatid, hindi po nila pinapahinga yung lupa. Instead na yung mga mahihirap ang makinabang doon, they think of so much money. Alam nyo, negosyo dito, negosyo doon, hindi naman masama. Pero pag naging greedy na po tayo sa pera mga kapatid, doon na po nagiging masama ang atin po mga puso. Now, it leads to the captivity of the Israelites. How long mga kapatid? 70 years. Sa 70 taon na sila po ay ginawa pong bihag, alipin ng Babylonia, it's because of their disobedience sa Panginoong Diyos. Listen to the instruction ng Panginoon. Now, kinuhaan po ito mga kapatid ng, katulad po na sinabi ko kanina, kinuhaan po ito ng somewhat correlation na ang ika-7th year, magpapahinga ang lupa. So, ika-7,000 daw po ng taong ito ay magpapahinga po ang lupa sapagkat ang Panginoon daw po ibabalik na. So again,
hindi po tayo time set dito mga kapatid, but ito po ang mga paniniwala ng mga ilang Hudyo at ng mga ilang mga Bible scholars at ng mga theologians, mga kapatid. Now, I'm going to give the land and enforce Sabbath while you're in the Babylon, sabi po ng Panginoon. Here's the verse that talks about that. As long as she, the land, lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. When Jesus comes, mga kapatid, when Jesus comes next, when the millennium begins, what direction do we go? The Lord will go down, will be caught up to meet him in the air, and this world is going to be in desolation condition during the 1,000 years. Naalala niyo po mga kapatid, meron po tayong topic or napag-aralan about sa 1,000 years or millennium. Meron pong pangyayari during millennium, dalawa pong event na yon. Ano po yung unang event? Ang mga naligtas, mga tapat ay magbabakasyon po doon po sa langit na bayan. However, on the other side, si Satanas at ang kanyang mga anghel dito po ay nakulong sa atin pong sanlibutan. Wala po siyang matukso, wala po siyang madaya sapagkat lahat ng taong mga masama ay namatay mga kapatid sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. So, sila po ay nagpahinga. Ang lupang ito ay nagpahinga mga kapatid for 1,000 years. Okay? Kaya nga maraming sabi yung start daw supposedly ng 1,000 years na supposedly ang Panginoon ay dumating na dapat at tayo nasa langit na ngayon ay yun pong year 2000. Kaya nga po sabi ng iilan, pero hindi po ito supported po ng Biblia mga kapatid. Sabi ng ilan, nasa borrowed time na daw tayo ngayon for 25 years borrowed time. Kasi daw po yung mercy ng Panginoon ay na-extend niya pa. I don't believe it 100% mga kapatid kasi ang sabi po ng Bible, nobody knows the time of Christ coming. But they have the point na ang Panginoon po ay in-extend niya po ang grace and mercy sa mga tao at sa buong sangkatauhan para sila po ay magsisi at manumbalik po sa kanya mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa question number 9, ano ang iba pang mga patterns ng bilang na 7 sa Biblia? Pastor? Ayan mga kapatid, ano pa ang mga ibang mga na-mention ng mga number 7 sa Bible? Okay? Ito lang po, bago ko po ipagpatuloy mga kapatid, I would like to remind you that there is no, yes, there are significance in the number 7, pero wag po kayong, kasi ang, ang ginagawa ng mga tao ngayon, ginagawa pong parang anting-anting, pampaswerte ang number 7. May mga may mga kapatiran tayo sa pananampalataya, oy, swerte pala ang 7, tatayaan sa loto. Swerte pala ang 7 gagawing jersey number sa likod. Maraming mga 7-7 parang ganito. Now, 7 is significant in the Bible pero wag po nating sambahin yung numero. Yun po yung point ko ha. Wag po nating sambahin. Gawin po nating mas importante yung nagbigay ng number 7 which is God, the symbol of creation. Okay? Nasabi po dito mga kapatid, Enoch, you can read in the book of Jude, Enoch in the seventh generation from Adam, he prophesied about these men saying, behold, the Lord comes with 10,000 of saints. Now, we just talk about Enoch, the father of Methuselah. What direction did Enoch go? He went up. What generation was he? He was the seventh generation. So if you count from Adam, Seth, Enos, you make your way up to Enoch, you get six before him. The seventh goes up, and yun po yung binabanggit po sa aklat po ng Jude. By the way, Jude has only one chapter. Pwede niyo pong basahin po mga kapatid yung prophesy po or story po doon or mga prophecy about sa aklat po ng Judas mga kapatid. Not just Enoch was mentioned there but also Moses mentioned there. Now si Enoch po kasi ay kinuha po ng Panginoon. Again, that is not secret because the fact that we know that he was taken from here on earth at siya po dinala ng Panginoon mga kapatid at kinuha ng Panginoon, we know that and that is not a secret. Kasi kung secret rapture yan mga kapatid, hindi natin alam kung saan dinala po si Enoch. But the Bible told us na siya po ay kinuha ng Panginoon, so that is not anymore secret. So the point here is
Dahil si Enoch po namuhay sa ika-seventh generation and there was six generation before him. Salamat po, Pastor. Question number 10. Ipinahawatig ba ni Jesus na maaaring magkaroon ng anyo ng pagkaantala kaugnay ang kanyang muling pagbalik? Pastor? Ayan mga kapatid, sabi po dito, regarding po sa delay ng pagpapahito ng Panginoon, meron po siyang certificate na sinabi. Okay? Na, sabi po sa ating po pag-aaral, all right, now I just gave you a number of sevens, mga kapatid, and I didn't give them all because there's time constraints. I just gave you a number of example in the Bible of the cycles that you see. You know, one thing I didn't mention, I got this here in my notes, mga kapatid. Sabi po dito, I told you, you got kind of wills within the wills in the Bible. And for example, in the Bible, there's a week of days. We got a 7-day week. And at the end of you got the Sabbath. You got a week of weeks in the Bible. Every after Passover, you go 7 weeks, a week of weeks. Okay, mga kapatid, mamaya explain ko po sa inyo. And then you had Pentecost. You've heard about it before. And so that was 50 days or 49 days. And the 50th was called Pentecost. You got a week of months in the Bible after Passover. They waited 7 months and they had their feast of trumpets. You got a week of years. So every 7 years, you'd rest the land and you'd let the captives go free. If you had a Hebrew slave, so you got a week of decades, you might say they would count 7 sets of 7 years and the 49th year and you had a jubilee or 50 years mga kapatid. So, alam niyo po mga kapatid, speaking of Jubilee, the amazing facts which is the pattern of this guide na atin pong pag-aaral is celebrating the 50th anniversary mga minamahal na mga kapatid. So you can follow also that YouTube channel or that page in Facebook, the amazing facts by Dog Bachelor mga kapatid. Okay? They are celebrating the 50th or the Jubilee anniversary. So let's go back to Jubilee mga kapatid. Okay? And then you had 7 decades, 70 weeks in the book of Daniel chapter 9. That chapter 9 comes from the 490 years. Hindi ko na po ito elaborate mga kapatid, na pag-aralan na po natin ito. Ito po ay may kinalaman doon sa 2,300 years or days prophecy mga kapatid. Jesus talks about forgiving 70 times 7. Yun, tinanong siya ng mga disciples niya paano magpatawad mga kapatid. So since you've got 7 days and 7 weeks and 7 months and 7 years and decades and centuries, why wouldn't you have 7 millenniums? Okay, yung mga 1,000 years or kasi po per millennium is 1,000 years. So some other beliefs, katulad po lang po sinasabi po kanina, na Christ will come on the seventh year, 7,000 years mga kapatid. Kasi ito na po daw ay nabibila sa 7,000 years sa supposedly nagpapahinga na po ang kalupaan o yan pong sanlibutan mga minamahal na mga kapatid. So, what were some of the other examples in the Bible that Jesus gave us to tell us? Don't be disconcerted if people, even believers, start to think maybe he's late. I mean, here's 6,000 years have gone by. It's been 2,000 years since Christ was born. So mga kapatid, huwag po tayo mag-isip or maniwala sa mga ilang nagsasabi na baka late ang Panginoon sa kanyang pagpaparito mga kapatid. So since this question number mga kapatid is question number 10 is somewhat telling us na dili ba ang pagpapahayag ng Panginoon? Mga kapatid, there is God's timetable and we don't know it. Okay? But one thing is for sure, the Bible told us na yung kapanganakan ni Jesus ang binabanggit nga po doon in the fullness of time. I also believe the Bible na sinasabi niya in the fullness of time, Christ will come on the second mga kapatid or tinatawag na second coming. So don't forget when Jesus came the first time in the first time, was the church ready for his first coming? No.
Hindi po handa po yung Israel, hindi po handa yung Jerusalem sa kanya pong first coming. Hindi po nila alam yon. Ano lang, even yung mga shepherds lang nakakaalam. At yung mga magi, okay, na nag-aral po ng prophecy. Pero ang Israel na kanya pong piniling bansa ay hindi po nila welcome. Instead, kanila pong ipinako pa ang Misayas na ipinanganak, mga kapatid. Okay? So, why would we think the devil's going to be any different? It's going to be the same way the second coming of Christ as it was the first. And when they were not reading the Bibles, there was a few wise men in the east. Ito pa yung binabanggit ko po kanina, mga kapatid. Ilan lang po ang nakakaalam or nakapag-ready sa pagpapalitan ng Panginoon. But, listen to this, mga kapatid, ang Diablo, ang kaaway, ay he was so active sa kapanganakan ni Jesus na kanya pong pupuksain or hindi papahintulutan na maipanganak po si Jesus. Christ coming also will be the second coming. I'm referring to the second coming ay talagang guguluhin din po ng kaaway. Ang guguluhin niya po, hindi yung pagpaparito, kundi ang guguluhin niya ang church na nagre-ready sa kanyang ikalawang pagpaparito, mga kapatid. So the question perhaps is, are we ready? Are you ready, mga kapatid, sa kanyang pagpaparito? Hindi ba tayo nagagambala? Hindi ba tayo naaantala? Hindi ba tayo nami-misled sa mga pangyayari po sa mundong ito or sa mga bagay natin pong kinahuhumalingan na ito po ay nagbibigay sa atin ng distraction na maghanda sa atin pong mga sarili para sa ikalawang pagpaparito natin pong Panginoon, mga kapatid? Again, let me repeat, there is no delay sa pagpapahito ng Panginoon. He is just in time. Alam niyo, mga kapatid, I remember the story when Jesus Christ's best friend named Lazarus died. He was 4 days na pong nasa libingan, mga kapatid. Alam niyo, talagang kinonfront po siya ni Martha na sabi niya, gito ganyan, kung nandito ka lang sana the moment na siya ay nagkasakit, buhay pa sana siya. Pero alam niyo, meron pong awitin na sinasabi po, kinumpose po out of that story na ang last sentence of that song says, binabanggit po, mga kapatid, even he is late 4 days, he's still on time. Mga kapatid, don't ever think na ang Panginoon ay nagtatari or nagpapadelay sa kanyang pagpaparito. No, He's not. He will come on His own timetable, mga kapatid. Sabi ko po nga po, mga kapatid, ready or not, Christ will come. I believe hindi niya po hihintayin lahat na magsisi kasi hindi na po darating talaga ang point na ang lahat ay magsisisi. Kasi ang sanlibutan nga po ay magiging mas masama. So yung iba hindi na po talaga magsisisi. But He will come in a time that nobody knows. Sabi nga, like a thief in the night, mga kapatid, na hindi handa ang karamihan. So ikaw na nakikinig po ngayon, ako na nakikinig at nagbabanggit ito ngayon, mga kapatid, we have the privilege to be ready sa pagpapahito ng Panginoon, mga kapatid. In what way? In preparing ourselves in relationship sa Panginoon, sa pagtupad sa kanya pong kalooban, sa kanya pong kautusan, mga kapatid. We must obey Christ. Sabi nga po sa isang awitin, mga kapatid, trust and obey, for there is no other way, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Ibibigay ko pong muli ang panahon kay Pastor sa huling tanong at closing remarks. Okay, mga kapatid, for the last question na akin pong babanggitin sa inyo, we have been discussing so much about the prophecy on the last days, mga kapatid. We have been discussing Matthew 24. We have been discussing signs of the ends, the book of Revelation, the book of Daniel, Christ's prophecy, and the disciples' prophecy sa kanya pong pagpaparito, mga kapatid. Christ parable sa 10 virgins, mga kapatid. Now, let me reiterate what I have been asking for a while during this session that we have, mga kapatid. Ang aking pong tanong ay ganito. If we evaluate our relationship with Christ, saan na po kaya tayo? Sana po kaya tayo, mga kapatid. Kasi we can and we will have and we have abundant time in studying many numbers, prophecies left and right.
Pero ang issue is, meron ba tayong genuine na relasyon sa Panginoon? Kasi ito po ang mga kapatid, ang point ng inyo pong lingkod. Ang Israel, they are so much immersed in studying the prophecy ng Messiah. Pero nung na-fulfill na po ang kapanganakan ng Messiah, hindi po nila lubos matanggap na yung Messiah na yun ay walang iba kundi si Jesus. Mga kapatid, nakakalungkot lang kasi si Jesus ay muling darating for the second time around, mga kapatid. Tapos hindi natin siya tatanggapin. So my prayers, mga kapatid, my prayers, atin pong tanggapin ang Panginoon ng atin pong taos-puso, ng atin pong pananampalataya, na hindi lang po tayo, kundi ang atin pong mga mahal sa buhay, mga kapatid. And if that is your decision, mga kapatid, mga kaibigan, if that is your decision na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, and ikaw ay naniniwala na tayo po ay nasa last uh, tick of that clock ng kasaysayan ng sanlibutan ito, if ikaw ay naghahanda sa iyong pong relasyon sa Panginoon at naghahanda sa kanyang ikalawang pagpaparito, let me pray for you, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Our Father in heaven, Lord, maraming salamat sapagkat muli ay inyo po kaming ginising sa amin pong pagkakatulog, sa amin pong pananampalataya. Ginising kami at muling napakinggan ang inyo pong salitang nagtutulak sa bawat isa sa amin na mag-aral pang maigi na inyo pong salita. Sapagkat sa amin pong pag-aaral po, Ama, na inyo pong mga salita, ay mas lalo kaming nalalapit po sa aming pong tagapagligtas na si Jesus. Mas naihanda namin aming pong mga sarili sa kanyang ikalawang pagpaparito. Ang aming mga relasyon ay mas lalong nang nagtutumibay sapagkat sa bawat sandali na kami pinag-aaral ng salita, mas lalo kami nagkakaroon ng pag-unawa sa inyo pong dakilang pag-ibig at nagkakaroon kami ng relasyon po sa inyo. Pagpalain niyo po, Ama, ang bawat nakikinig at nanonood po ng pabalitang ito. Baguhin niyo po ang bawat puso ng isa at baguhin niyo rin po ang aming pong mga pamilya at baguhin niyo rin po ang aming pong pananaw sa pananampalataya at mas lalo kaming mas lumapit sa aming pong tagapagligtas na kung saan sa kanyang ikalawang pagpaparito, tatanggapin namin siyang may kagalakan sa aming mga puso at sasabihin, narito ang aming tagapagligtas na aming pinakahihintay at siya'y aming sasambahin, paglilingkuran sa walang hanggan. Maraming salamat sa pakikinig na aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Ang susunod na presentation ay pinamagatang ang nawawalang araw sa kasaysayan. Inaasahan naming makakasama namin kayong muli. Kung kayo po ay na-bless sa mga mensaheng narinig nyo, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito upang mas marami pang makarinig ng mabuting balita tungkol sa malapit ng pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Kung kayo po ay may mga tanong, komento o kahilingan sa panalangin, isulat lamang po ito sa comment section. Binabasa po namin ang inyong mga mensahe at nais po naming maisama kayo sa aming mga panalangin. Maraming salamat po at naway pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hanggang sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaala-ala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!